Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Humina na po itong si Bagyong Ada dito sa may Philippine Sea sa may silangan po ng Luzon. And as of 4 in the afternoon ay huling namataan itong low pressure area na lamang 1,235 or 85 kilometers po silangan ng Central Luzon. At inaasahan po na mananatili pa rin ito dito sa may Philippine Sea sa susunod na 24 oras hanggang sa posibleng malusaw bago mag-weekend. Samantala, patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili pa rin at 2,225 kilometers silangan ng Southern Mindanao as of 3 p.m. at maliit na po ang tsansa or hindi na natin nakikita na magiging isang bagyo pa ito sa susunod na mga araw. Wala rin itong direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Ang umiiral po sa ngayon, itong malakas na northeast monsoon or hanging amihan at inaasahang lalakas pa po ito at posibleng makakapekto sa ating mga kababayan dito sa Visayas at hilagang parte ng Mindanao. Magdadala po ito overnight ng mahihinang pag-ulan over Cagayan Valley, Cordillera Region, down to Aurora, Quezon Province hanggang dito sa may Camarines Provinces and Oriental Mindoro, habang isolated light rains or pulupulong mahihinang pag-ulan lamang overnight ang mararamdaman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Base po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na latest ng Pag-asa, inaasahan po na may mabubuong panibagong low pressure area dito sa may Philippine Sea malapit dun sa dito sa Bagyong Ada, no? Sa dating Bagyong Ada na ngayon po ay low pressure area na lamang. Kikilos ito palapit dito sa may Mindanao pagsapit po ng weekend at posibleng magpaulan as early as Saturday dito sa may Caraga and Davao Region at pagsapit ng Sunday and Monday, mas maraming lugar pa po dito sa may Visayas and Mindanao ang magpapaulan or magkakaroon ng mga pag-ulan dahil dito sa low pressure area plus dun sa mabubuong shear line o yung hangganan po nitong low pressure area plus ng malakas na northeast monsoon. Samantala yung ating minimension po kanina na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility, sa mga susunod na araw, kikilos po ito pahilagang kanluran or patungo po dito sa may southern part of Guam. Maliit ang tsansa na papasok pa ito ng ating area of responsibility at inuulit natin, hindi na nga po ito inaasahang lalakas pa bilang isang mahinang bagyo at makakaapekto sa ating bansa by next week. Kaya patuloy po magantabay sa ating mga updates regarding po dito sa paparating na low pressure area sa may silangan po ng Mindanao at sa mabubuo na shear line. Bukas naman po araw ng Thursday, that's January 22, meron pa rin mga mahihinang pag-ulan dito sa may silangang parte po ng Luzon. Yan po ay dahil pa rin sa northeast monsoon o yung malakas na amihan. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora at mga probinsya po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, apektado pa rin po ng amihan, mananatili pa rin bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. May mga lugar na magkakaroon lamang ng mga saglit na mga pag-ulan o mga pag-ambon at meron din mga lugar, lalo na po dito sa may western sections, ang hindi naman uulanin bukas. Dahil po magiging malakas ang northeast monsoon natin, asahan yung unti-unti pagbaba ng temperatura hanggang sa weekend. By tomorrow for Metro Manila, temperature range is from 23 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman mula 20 to 27 degrees, halos katulad sa may Tugigaraw from 19 to 27 degrees Celsius. At pinakamalalamig pa rin sa mga bulubunduking lugar dito sa may Cordillera Region, kagaya sa may Baguio mula 13 to 20 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan din ng fair weather conditions. Ibig sabihin, magiging maaliwalas naman ang panahon for most of the day, lalo po sa umaga hanggang sa tanghali, and then sa dakong hapon, minsan kumukulim ng mga panahon at aasahan lamang yung mga saglitang ulan at mga pag-ambon. Temperatura natin sa may Palawan and Visayas, hindi higit sa 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan din po ang fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan. May mga areas lamang kagaya po dito sa may Caraga and Davao Region na magkakaroon ng paminsan-minsan makulimlim na panahon at mga isolated thunderstorms and isolated light rains lamang or mahihinang pag-ulan dito sa gitna at kanlurang parte po ng Mindanao. At dahil ito'y medyo malapit na po ang Mindanao sa may equator, hindi natin mararamdaman po yung pagbaba ng ating temperatures, no, kahit apektado po sila ng northeast monsoon. Kagaya dito sa may Zamboanga City, mainit pa rin po hanggang 34 degrees Celsius bukas, habang sa may Davao City naman hanggang 32 degrees Celsius. Dahil sa malakas na amihan, meron po tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon sa malaking baybayin ng ating bansa. Lalo na po dito sa may Luzon, apektado ng gale warning ang Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pababayan ng Aurora, Northern Quezon, kabilang na po ang Polillo Islands, Camarines Norte,
Hilagang Baybayin ng Camarines Sur, Silangang Baybayin po ng Catanduanes, down to Albayan, Sorsogon, hanggang dito po sa may Northern Samar and Eastern Coast of Eastern Samar, meron tayong gale warning hanggang 5 meters. Ibig sabihin po hanggang 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan. Dahil sa malakas na hanging amihan, tumataas din yung mga pag-alon. Delikado ito for small sea vessels. Makipag-ugnayan lang sa inyong mga local coast guards kung meron mga sea travel suspensions. Habang ang natitirang baybayin naman ng ating bansa, nananatili sa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon dahil medyo nga po lumalakas yung amihan natin dito sa side na ito sa may Visayas, Palawan at Western Mindanao. At kapag nagkakaroon ng mga thunderstorms, bahagyang umaakyat ang taas ng mga pag-alon doon. At para naman po sa lagay ng ating panahon pa simula sa Friday hanggang sa darating na weekend, andyan pa rin ang amihan or northeast monsoon na malakas pa rin po sa may Luzon and Visayas. At pagsapit ng weekend, lalapit nga yung low pressure area, magpapaulan sa Eastern Mindanao. Sasamahan din ng mga pag-ulan dahil sa shear line dito sa malaking bahagi ng Visayas. For Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, asahan ng epekto ng amihan. Magdadala pa rin po ito ng mahihinang pag-ulan pagsapit ng Friday sa may Cagayan Valley, Aurora, at sa may Apayao and Kalinga. Habang natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin, may chance lamang ng mga mahihinang pag-ulan. Habang pagsapit po ng weekend, mas maraming lugar na magkakaroon ng mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan po dahil sa amihan, kabilang na dyan ng Cagayan Valley, Cordillera Region, pababa ng Aurora, Quezon at halos buong Bicol Region and Oriental Mindoro, mataas po ang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. The rest of Luzon, nandyan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kumisan, maulap na kalangitan. Kapansin-pansin yung pagbaba ng temperatura, lalo na sa araw po ng Sabado for Baguio City, posibleng mababa pa ito hanggang 11 degrees Celsius sa madaling araw po ng Sabado. For Metro Manila, magbababa pa po ito 21 to 22 degrees pagsapit ng madaling araw, habang sa may Legazpi City, 22 to 23 degrees sa early morning ng Saturday. Pagsapit naman dito sa Visayas, affected din po ng amihan ang malaking bahagi nito. Pagsapit ng Friday, partly cloudy to cloudy skies, may chance lamang ng mga isolated na ulan na hindi naman po malalakas, no? Ito yung mga light rains lamang or mga pagambon. Pagsapit ng Sabado, halos similar conditions for the entire Visayas except sa may Southern Leyte at saka sa may Eastern Samar. Affected na po sila ng tinatawag na trough or outer portion ng low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. Habang pagsapit ng Sunday, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay ang ating mga kababayan po sa may Eastern Visayas and Central Visayas. May mga times na lalakas po ang mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa shear line, banggaan po yan ng mainit at malamig na hangin, kaya minsan malalakas yung ulan. Nagkukos po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Habang dito naman sa may Western Visayas, kabilang Iloilo City, na siya nagdiriwang po from Friday to Sunday ng Dinagyang Festival. Asahan naman po ang maliwalas sa panahon, lalo sa umaga hanggang tanghali, at maliit na tsansa ng mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Friday, andyan pa rin ang generally magandang panahon. No? Partly cloudy to cloudy skies, may chance lamang ng mga isolated light rains or mga thunderstorms dito sa may Davao Region and Caraga. Pagsapit ng Sabado, maraming lugar na po dito sa may Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan, particularly sa Caraga Region, Davao Region, mataas ang tsansa ng mga scattered rains, mga light to moderate rains and thunderstorms. Magantabay na po sa mga weather advisories and heavy rainfall warnings na ilalabas ng Pag-asa. Then pagsapit po ng Sunday, mas maraming lugar pa sa Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan. Caraga and Davao Region pa rin at sasamahan na rin ng mga pag-ulan dito sa may Northern Mindanao, sa mga kalapit na lugar sa may Lanao Provinces and Soc-Sargen. Kung meron kayong mga outdoor activities or special occasions pagsapit ng weekend, please consider yung mga magiging pag-ulan po doon. Mag-ingat sa banta ng baha at landslides and coordinate with your local government units. Ang ating sunset 5:50 p.m. at ang sunrise bukas 6:25 ng umaga. Yung muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benny Estareha na nagsasabing sana mo panahon, Pag-asa, magandang solusyon.